Yung ating fisheries industry remains vibrant. So, meron pa tayong mga isdang nahuhuli sa dagat, meron pa rin tayong mga isdang napuproduce sa ating mga lawa, at meron pa rin tayong aktibong aquaculture and mariculture project. So overall, we're very active, maganda yung ating production. But on the other hand, marami din naman tayong sinusuportahan tao. So doon natin binabalanse yung ating production. At the same time, yun namang pangangailangan natin is also huge in a way. Marami tayong napuproduce, pero marami rin naman tayong pangangailangan. So yun ang status ng ating fisheries in general. If we have to be frank about it, medyo kung titingnan mo yung usapin ng pagkaing isda, medyo kinukulang tayo sa ating produksyon sa pagkaing isda. Sapagkat liban dun sa ating sariling produksyon sa Pilipinas, malaki-laki rin ang volume ng isda na nanggagaling sa labas ng ating bansa na pinapakain natin sa ating mga kababayan. Kaya wala pa tayo dun sa sinasabi nating sufficiency level pagdating sa ating production ng isda, kaugnay doon sa pagkain ng ating kababayan. Well, of course, aside from this natural and man-made calamities na napalabas na sa ating mga telebisyon at sa radyo at sa dyaryo, meron pa tayong isang challenge, yung the continuing challenge of the continuing destruction of our marine resources. Meron talagang patuloy pa rin, at medyo malala o seryoso yung kalagayan naman ng paninira ng ating dagat at ng ating mga ilog. Itong dagat at ilog ay mga primary production area sana natin. Kaya lamang dahil sa suliranin nga sa gawain ng ating mga kababayan na paninira ng mga resources na ito ay isang malaking challenge pa rin sa pamahalaan. Ngayon, ang ginagamit nating framework sa management ng ating fisheries resources ay yung tinitingnan natin lahat ng aspeto. Hindi lamang yung isda, kundi sa nanggagaling yung isda. Siyempre yung isda, malaki na yan, pero bago yan lumaki, maliit muna yan. At bago naging maliit na isda yan, fry muna yan. At bago siya fry, itlog muna siya. At meron siyang nanay. Dapat tingnan natin na it's really a cycle. It's really a line. And meron ka lamang itlog at meron ka lang fry kung maganda yung dagat mo. At maganda yung ilog mo at maganda yung tubig mo. So may kaugnayan ito ngayon doon sa mismong environment kung nasaan siya. At hindi natin po pwedeng limitahan sa dagat at ilog lamang sapagkat kung ano man ang nangyayari sa kalupaan ay may epekto ito sa ating katubigan. Kaya kinakailangan tingnan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung kabuuan mula sa taas ng bundok kung saan ang gagaling ang ating tubig hanggang doon mismo sa ilog kung saan dumadaloy ito hanggang sa dagat kung saan nandun ang ating isda at hanggang sa mga lawa. At kaugnay noon, importante sa atin ngayon na tingnan ang kabuuan nito at mag-intervene in all aspects. Not just in catching of fish or in production of fish, but in ensuring that the resource base from where the fish is coming from is taken care of. So ganun ang framework natin pagdating sa production. Now, after the fish is produced, pagkatapos nating makuha yung isda, there is a next question, what do you do with the fish? Ang aming pagkakaalam, ang isda kung halagang 100 piso pag nahuli mo, pwede pang maging 300 piso ang halaga niyan. Kung ito itatama mo ng iyong post-harvest, hindi siya masisira, hindi siya mapapanis, hindi siya mabubulok. Pagkatapos kung matatanggalan mo siya ng buto, i-debone mo siya, meron siyang labor cost, magba-value add ka, nilagyan mo ng konting toyo, hindi na siya basta isda, isa na siyang product, tinakluban mo ng konting magandang lalagyan, isa na siyang product that has a real value, tumataas ang value every time. So we have to look at those aspects as well. So hindi lang after catching or after production, post-production, ano pa ang pwede natin gawin dyan? Sapagkat ang aking paniwala, ang isda, bago dumating sa bibig ng tao, 300 piso na ang halaga niyan kung dating 100 So we have to make sure that we maximize that value so that our people will directly benefit from this resource and we multiply the benefit threefolds. So umpisahan ulit natin sa taas.
kailangan nating pagandahin ang environment. Kaya nga meron tayong 100 million trees to be planted in the next 3 years. It will be planted not because for the purpose of planting trees, but because this will be the base of our aqua silviculture program. Anong ibig sabihin nun? Magtatanim tayo ng mangroves para gawin nating palakihan ng isda. So, nung araw, kailangan natin putulin ng mangrove para magpadami ng isda. Ngayon, hindi. Magtatanim tayo ng mangrove para magpadami tayo ng isda. So, that is the paradigm shift. No? We will not destroy our mangroves just to produce fish. We will plant more mangroves so that we can produce more fish. Not only that, we will take into account the aqua silviculture. But remember, these mangrove plants produces what you call the nutrients for our phytoplanktons and for our zooplanktons, which is the primary production of our fish. Yan ang kinakain ng isda, di ba? So kung dadami rin yung phytoplankton and zooplankton, tataas din ang production natin. In other words, by doing the right thing, no, by simply planting more and more mangroves, you're able to increase your productivity even in the wild population of your fish. Okay? Pangatlo, we will make sure that whatever fish we produce, from eggs to fry to fingerlings, hindi papatayin ng ganun kaagad. We have to make sure na walang puputok na bungbong dyan. We have to make sure na walang maglalason dyan. Kasi kung na-produce natin yung egg, kung na-produce natin yung fry, na-produce natin yung larvae, pinutok ka naman. Hindi wala din tayo na-produce. So we have to protect those fingerlings. We have to protect those fry. And eventually, we have to protect the fish. We will not get the fish unless they are ready to be caught. Yun ang gagawin natin pagdating doon sa protection ng isda. Pagdating naman doon sa post-production. Post-production na tayo. Na-produce na natin yung isda, what do you do with it? Of course, kinakailangan maglagay tayo ng tamang mga post-harvest facilities. Give you an example. Bakit tayo gumagawa ng tuyo? Bakit natin tinutuyo ang ating mahal na isda? Example, lapu-lapu. Makakakita ka sa Zamboanga, tuyong lapu-lapu. Magkano ang lapu-lapu kung siya'y sariwa? 250 pesos. Tinuyo mo siya. You reduce it, take out 70% of the weight. Naging 30% na lang siya and you are selling it for 50 pesos. So you reduce the volume and you reduce the value. Diba? Bakit nangyari ito? Sapagkat walang tamang post-harvest facility. Kinakailangan ilagay natin yung post-harvest facility in a strategic area to make sure that whatever our fishermen produce, they'll be able to sell it at the right price. They'll be able to sell the right produce. So, yun ang unang-una sa post-harvest. And then, additional technology. Kasi hindi naman po pwedeng hiluhan mo lang yan. Kung kaya nang i-process yan doon sa lugar para madagdagan ng value at ang kumita mismo yung taga-komunidad, doon na rin natin gawin yung processing. The good thing about this is, you know, when you process your fish, you reduce garbage. Diba? Wala kang basura. Because the byproduct of the processing is not garbage. It becomes raw material. Whereas, kung ito'y raw, dinala mo sa bahay, yung tinik, basura na yun eh. Yung ulo, basura na yun. Yung buntot, basura yun eh. Problema pa natin. Samantalang, if you process it in one place, the byproducts becomes a material for other uses. Pwedeng gawing fertilizer, pwedeng gawing fish meal, pwedeng gawing pagkain ulit ng isda. So, that way, we look at our program strategically and maximizing all the benefits and the uses of all the resource that we produce.